はい、皆さん、今日は皆さんよろしくお願いします。Nakaro-Maruko desu. Okay, so let's come back. So sa video na to, pag-usapan pa rin natin yung mga ilang review ng N4 tsaka N5 level. Okay? So today's sentence 5 level. Okay? So today's sentence natin ngayon is yung dahilan. Dahil nagbebisikleta ako papunta o nagpunta, hindi ako pwedeng uminom ng alak. Ito yan, medyo naka-shortcut na lang siya this time, like sinabi niya, Kyo wa jitensha de kita no de nomanai desu. Kyo wa jitensha de kita no de nomanai desu. Yan, sabi niya, dahil nagbisikleta nga siya papunta ngayon, so hindi siya pwedeng uminom ng alak. Okay, nomanai desu. Okay, so another example natin, moto minasan, hai. So, yung may allergy ako, kaya hindi ako pwedeng kumain. Hindi ako makakakain. Ito. Areroji ga aru no de taberare nai desu. Taberare nai desu. Okay. So, taberare nai may desu. Yan. So, ginamit niya siya, para mas ma-confirm niya pa. Taberare nai desu. Kaya remember natin, to multiple sentence, katulad nito, sentence plus no de. And then another sentence, so ginamit natin yung node para magbigay ng reason. Ginagamit din siya para ipaliwanag kung bakit hindi siya nakakakain or nakakain, okay, or hindi siya nakakainom. Yan na yung reason natin dito. Kaya pakitake note, pwede rin naman natin gamitin yung kara. Okay, so pwede naman talaga actually gamitin yung kara. Kaya sabi niya, halimbawa ginamit ko, jitensha de kita, kara nomanai desu. Medyo mas casual nga lang yung kara. Kaya habang ang node ay mas polite siya, okay, mas soft pa, lalo na pag personal reason natin yung gusto nating sabihin. Okay? So, paano nga ba ginagamit sa conjugation yan? Kailangan naka-plain style. Pag ginamit natin yung node, okay, example natin yung aru plus node. Areroji ga aru no de. Aru no de. Okay, yung aru no de. Yung kuru naging kita, past tense kasi yung ginamit natin. So, plain siya. Remember nyo, Kaya naging kita no de. Okay, kung isa naman ay adjectives naman, o i-adjective at, diba, yasui no de. Ganun siya. Remember nyo. Paano naman kung siya naman ay noun, o vegetarian no de. Nanode. So, gagamit ka ngayon ng nanode. Okay? Lalabas yung pagiging na niya. Kasi sabi niya, so dagdagan niya siya ng nanode. Vegetarian nanode. Pang-confirm. So, undes pa din. Okay? So, yun yung ating example. Okay? Paano naman daw yung ginamit natin doon? Vegetarian nanode. Okay? Ito na siya, vegetarian nanode niku to ka sakana wa dame nan desu. Okay. So, vegetarian nanode niku to ka, okay, sakana wa dame nan desu. Okay. So, yung to ka naman, pang list ng multiple, naman siya, mga examples yan to ka. So, nadaanan natin yan sa N5 din before, yung sa starter pa lang yan, meron ng to ka, di ba? To stating multiple example. Kaya sabi niya, toka sakana niku toka sakana wa dame nan desu. Yan, sabi niya, So, I am a vegetarian. So, vegetarian ako, kaya bawal ako sa akin ng karne at isda. Okay? So, remember nyo pa po yan, kono mise wa yume nanode. Okay? Itsumo konde imasu. Okay, sabi niya, sikat ang restaurant na to, kaya laging maraming tao, crowded, So, konde imasu. Yan. So, remember nyo lang yan. Mga example pa natin mo to. More pa, Okay, koko wa yasui no de yoku kimasu. Kaya sabi na ginamit natin yung yung ginamit natin doon, Yung yasui naman, yasui no de yoku kimasu. Kaya mura dito, kaya madalas akong pumupunta. Okay? So, yung kanina naman, yung ginamit naman natin yung nanode. So, sa mga noun naman siya ginamit, Like yung vegetarian, diba? Vegetarian nanode, niku to ka sakana wa dame nan desu.
siya. Yone. Tandaan nyo tong may yone, no? Kaya, example natin ng mga sentence plus yone, ginagamit para i-confirm, magko-confirm, alam ng kausap mo, ang alam mo sa kausap mo. Confirm mo sa kausap mo na yone, yan, sentence daw plus yone. Like, osushi wa wasabi haitemasu yone. Haitemasu yone. Yan, so, ibig sabihin, may wasabi ba yung sushi? May wasabi yung sushi, di ba? Just, yan. So, yun na yung yone. Sa Japanese, no? May, parang kino-confirm mo sa kanya, may sushi ba? May wasabi yung sushi? Hindi ba? Ayan yung yone. Remember nyo yan. Another example natin ng mga yone na yan. Okay? Teishoku no gohan wa okawari dekimasu yone. Okay? Isa pa. Teishoku no gohan wa okay? Okawari dekimasu yone. Okay, sabi niya, no, so I can get a rice refill that the set meal, right? Ganun, no, so sabi nila nakakapogi daw pagka nag-English, no, so in English na lang natin siya, guys, no, na-joke lang. Okay, so ganun lang, ano, hi dekimasu. Kaya pag sinabi niya kanina, pinag-aralan natin sa previous ng video, pag may yo, hindi mo alam, ano, kaya pinapaalam niya sa'yo. Ngayon, nagko-confirm ka naman, di ba? Yun eh. Ayan. So, di ba? Meron. Kasabi niya, di ba? Ganun, yun eh. Minasang, wakaro yun eh. Ganun. So, di ba, naintindihan nyo naman. Yan, wakaro yun eh. Okay? Wakato yun eh. Ay. Okay, so, sugiwa, minasang. Example pa natin, ano? Halimbawa, example tayo ng panibago naman. Yung noun plus my panibago naman, yung noun plus may particle ng de. Katandaan nyo yung de. Ayan. Tabero de. Onegai shimasu. So, table na lang please. Pag may gusto tayong kainan, ano? Kaya gusto kong kumain dito. So, dito mangyayari yung pagkain ko. Kasi sabi ko, tabero de. Onegai shimasu. Dito na lang, in the table. So, okay? So, yun yung choice mo for eating. Used to say your choice. Pag kanina kumakain ka, diba? Sabi niya, used to say your choice. Okay? So, like sitting, saisu. Okay. Ginagamit natin siya. Tapos, pwede tayo sa kanila, mag-please sa kanila gamit yung onegai shimasu or yung daijobu desu, or i desu. Yan, ginagamit natin siya. Kung usually used with onegai shimasu, ano, yung noun plus yung de. Kaya sabi niya, teboro de onegai shimasu, teboro de ii desu, or teboro de daijobu desu. Yan, so ginagamit natin siya. Okay? So, tandaan nyo po yun. So, example naman natin nung mga yon. So, gagamit ngayon tayo nung gohan no ryo. Gohan no ryo. O mori ni shimasu ka? O mori ni shimasu ka? Sabi niya, no? Would you like a large serving of rice? Okay. Gohan no ryo. O mori ni shimasu ka? O mori shimasu ka? O mori ni shimasu ka? What you prefer, no? Sabi niya, yung large serving rice. Okay? So, remember nyo lang po yun, ano? Kaya, would you like a large serving of rice? Okay, gohan no ryo o mori ni shimasu ka? Yeah, so yun yung ating large serving of rice. So, next, another example pa, yung paggamit natin ng daijobu desu. Kaya, sumagot siya ngayon, sabi niya, daijobu desu. Futsu de daijobu desu. Futsu de daijobu desu. Or regular serving is good. It's fine. So, daijobu desu. This yun eh. Okay? Next, another example pa, no, nag-recommend tayo ng mixed fry set meal. Paano masasabihin? Ano, mixed fry teishoku ga osusomi desu. Osusomi desu. Mixed fry teishoku ga osusomi desu. Okay. So, ayan. So, yung set meal na lang. Yung mix ng fry, I recommend. Osusomi desu yun eh. Kaya sabi niya, di ba, yun yung inaano niya, kino-confirm niya, sinasabi niya. Kaya sabi nung kausap niya, ja sore de. Okay, so I'll take that. Ja sore de. Okay.
So, remember nyo yung paggamit natin ng mga daijobu desu ne, daijobu desu, jobu desu ne, daijobu desu, ii desu, or onegai shimasu. Minsan, ito yung pang please natin, ayan. Okay, so another example naman, pagdating naman dito sa next sentence naman natin, na dito sa grammar pa rin, okay, ninkigaru no wa, okay, ninkigaru no wa, osashimi teishoku desu, osashimi teishoku desu. Okay, so remember natin yung pattern, so gumamit tayo ngayon dito ng no wa, okay, or and then yung noun plus des, gagamit tayo, pwede siyang ng na-adjective, i-adjective, verb na naka-dictionary form plus nawa, and then yung last sentence mo is yung noun plus des, ginagamit para magbigay ng bagong impormasyon sa kausap mo. Parang it is yung noun is noun that, it is, yan sabi niya, it is noun mo plus that, hanggang yung sinabi mo. Okay, so totoy ba minasan, haja ito, so nani ga oishii desu ka, nani ga oishii desu ka, what is delicious, given, nani ga oishii desu ka, sumagot nga ngayon siya, kono misi de oishii no wa oyakodon desu yo, oyakodon desu yo. Diba natutunan natin yung may desyo, okay, sabi niya oyakodon desu yo, yung oyakodon yung masarap. Okay, kaya sabi niya what's delicious in this shop is the oyakodon. Ayan, so baka kayo nakakain na kayo ng oyakodon, comment naman kayo dito sa video na to guys, Ayan, so oishi ba minasan, oishi, diba, oyakodon do desu ka minasan, ito ito yoku mina, so pag mag-order ka naman, so often mas madalas in-order yung mixu furaido, sa teishoku, yung set meal. Pag mag-order ka naman, sabi niya yoku mina ga chumon suru no wa, yoku mina ga chumon suru no wa mixu furai teishoku desu. Mixu furai teishoku desu, desu yun diba? Gamitin naman natin yung mga desu yun Kaya remember nyo, ganun lang tayo gumagamit ng mga sentence na to. So, natutunan natin dito yung paggamit ng nowa. Okay, tandaan nyo, dapat naka-plain plus no plus wa. O, remember natin na yung verb na naka-nowa, kung tatandaan natin sa ibang libro kasi, yung explanation ng nowa, nagiging noun daw yung adjective at saka yung verb. Kaya yung verb mo doon naging na lang din siya, naging parang noun bago magkaroon ng wa. So ang nagiging topic natin doon, parang sinabi mo lang kanina, di ba? Ano ba yung naging topic natin, suru no wa, guchumon yoku mina ga chumon suru no wa. Okay, kaya sabi niya what people often order, kaya naging plain style plus no, tapos gumamit na siya ng wa. Kaya order is, what people often order is, okay, yung is wa lang naman talaga yung madalas okay, yoku mina ga chumon suru no, okay, noun na yung suru na mahaba, modified noun ng tawag natin dyan. Wa mixu furai teishoku desu, diba, kasi sabi niya set meal. Kaya tandaan nyo yung no, nominalizer yan ng ng isang verb para maging isang noun yung verb. So remember nyo yung no, para magdagdag tayo ng wa. Okay, ay minasan daijoubu desu ka, kono lesson de wa daijoubu, komento de minasan. Okay, so comment naman kayo, okay, so minasan hontou ni arigatou gozaimasu, otsukare, ja mata, see you on the next video guys, bye bye.